Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Almighty God, Yahweh, for His unwavering love and faithfulness to us. We are the children of the Almighty Father because He created us in His image and likeness. And I thank my Savior, Jesus Christ, for His precious blood, for redeeming us, for freeing us from the bondage of sin and shame. And I thank also the Holy Spirit for always reminding us to follow Jesus' teachings. In everything that we do, we must ask God. We must ask His permission. Kaya nga sa prayer na Our Father na itinuro sa atin ni Jesus Christ, Your will be done. Dahil yung will ni Almighty Father is for us. It is all for the best. Because we are His children. Gusto ni Almighty Father sa atin, the best. Anong best? Ang best ay yung makuha natin ang ating birthright. Ang ating inheritance. Yun ang best. And that's for all eternity. We are in this world to be tried and tested. So, the things that we're experiencing, these are only trials and tribulations. And we will overcome it because of Jesus Christ. He is our strength. So last time we finished reading 1 Kings chapter 21, where Naboth was killed indirectly by Jezebel and Ahab because they wanted to get the vineyard of Naboth. So nakuha nila yung vineyard ni Naboth. At ang mag-a-avenge kay Naboth, si Almighty Father. Kaya nga pinagsabihan dito, the Almighty Father, si Ahab. By sending Elijah to condemn Ahab. No, pinadala ni Almighty Father si Elijah. Ang tingin ni Ahab kay Elijah ay enemy. Kasi lahat sa mga plano ni Ahab, lahat ng ginagawa niya, wickedness. And since he was the king of Israel, kailangan laging tama ang kanyang ginagawa. Kaya pinapadala ni Almighty Father si Elijah to condemn Ahab, to teach Ahab, pero Ahab was stubborn. And his wife was wicked also like him. Kaya ang parusa ni Almighty Father kay Ahab, hindi natututo si Ahab, no? Anong parusa sa kanya? The dogs shall eat whoever belongs to Ahab. Pati yung blood ni Ahab ay ililik ng dogs. At yung kanyang household, magiging gaya ng household of Jeroboam and household of Baasha. Hindi natutuloy yung kanilang kingdom. Instead na yung kanilang mga anak ang magiging king after them, hindi natutuloy. Unlike sa kingdom of Judah, na kahit may wicked king ang kingdom of Judah, may promise si Almighty Father kay David. Kaya hindi natatanggal yung lineage ni David sa kingdom of Judah. Pero parang nagkakasala, Kingdom of Israel and Kingdom of Judah, parehong nagkakasala, no? So nabasa natin, 'di ba? Si Ohola at saka si Oholiba, sila 'yon.
magkapatid, si Ohola at si Oholiba. Nasa ngayon, sino si Ohola at si Oholiba? Ohola. Si Ohola ay ang mga Jews at ang Oholiba ay mga Gentiles, no? Saan yung verse yun? Si Ohola at si Oholiba, nalimutan ko na. Sa Ezekiel, Book of Ezekiel chapter 23, pareho silang harlot. Pag sinasabing harlot, wickedness. At kaya babae si Ohola at si Oholiba kasi nations, no? Kasi ang lugar laging babae, or yung earth, kaya nga earth, mother earth, di ba? Tawag. Or yung mga nations, ang laging pronoun sa kanila puro pambabae, no? Kaya nga motherland, mother earth. At sino yung anak ng land? Mga taong nakatira. Kaya doon sa Book of Revelation, di ba, yung great harlot doon, yun ang mundo. Okay? Bakit harlot is inihahalin tulad? Kasi kabayaran. Dahil sa kasalanan mo, nagpapabayad ka para gumawa ka ng kasalanan. Mas gusto mo yung mga bagay na material things. Ganun yung mga harlot. Kaya si Jezebel, harlot rin din ang tawag sa kanya, harlot. Kasi ang kabayaran ay mga bagay dito sa mundo na to. Uncleanness, abominations. Kaya nakalagay dito sa verse 25 ng 1 Kings chapter 21. 25, sorry. 1 Kings chapter 21 verse 25. But there was no one like Ahab who sold himself. Ibinebenta niya yung kanyang sarili to the wickedness in the sight of the Lord. So, yung mga harlot, ibinebenta nila yung kanyang mga sarili, diba? So, ganun yun. Ito naman si Ahab, although hindi naman niya yung kanyang prinsipyo. Ganon. Okay? Yung paninindigan niya, integrity niya, wala siyang integrity. Hindi siya trustworthy. Hindi siya faithful kay Almighty Father. Kagaya ni Esau, di ba? Ibinenta niya yung kanyang birthright. Puro pagbebenta, naiintindihan natin, or sold himself, yun ang laging sinasabi kasi hindi pinapahalagahan si Almighty Father. Instead, gusto nila yung mga bagay dito sa mundo na to, mga fleeting fancy, mga vanity. Okay? Pero dito sa last part, no, ng 1 Kings chapter 21, nagsisi naman si Ahab. Natakot siya. He fasted and mourned. At natuwa si Almighty Father. See how Ahab has humbled himself before me. Because he has humbled himself before me, I will not bring the calamity in his days. In the days of his son, I will bring the calamity on his house. So yung parusa, instead na si Ahab, no, naghingi ng tawad si Ahab dito, sabi ni Almighty Father, doon na sa kanyang household or doon sa kanyang mga anak. So ngayon, dumating na si Jesus sa atin. Yung kasalanan ng mga magulang natin, ng mga ninuno natin, wala nang generational curse kasi tayo na mismo ang nagkakasala. Kaya napupunta sa eternal damnation ng kaluluwa ng isang tao, hindi dahil sa kasalanan na ng mga magulang, kundi kasalanan na natin. Tayo na ang makasalanan.
hindi natin inaako, no? Accountable tayo lagi sa lahat ng ating mga ginagawa. So noon, ang pinaparusahan kahit anak may parusa. So ngayon, tayo na nagkakasala na tayo mismo. Nakalagay sa Ezekiel chapter 18 verse 20. The soul who sins shall die. The son shall not bear the guilt of the father, nor shall the father bear the guilt of the son. No? Kasi prophetic book ito, dahil ito ay in preparation sa pagdating ni Jesus Christ, ganito na ang mangyayari sa New Covenant. Okay? Na hindi na generational curse, hindi na dahil sa kasalanan ng mga magulang kung bakit tayo napaparusahan. Napaparusahan tayo dahil sa kasalanan na natin. So then each of us shall give account of himself to God. Kaya nga, isa-isa tayong i-judge sa last days. Pero sa Old Covenant, ulitin ko, kung ano yung kasalanan ng magulang na ipapasa sa anak, no? Yun ang Old Covenant, ha? Yun ang pagkakaiba, no? Maraming pagkakaiba. At nung dumating na si Jesus Christ, na-implement na. Okay? At sa Judgment Day, hindi natin alam kung kailan yun, sa pagdating ni Jesus Christ, the great white throne judgment. May mga listahan si Jesus Christ doon. May mga books na ilalabas, may mga proofs si Jesus Christ na ilalabas. At kahit na may mga proofs si Jesus Christ, kung tayo naman ay nagtitiwala sa Kanya and we love Him and we love our Father, lahat ng yon, yung mga proof ni Jesus Christ na ilalabas niya, magiging tatanggalin na yon. Okay? Dahil sa blood ni Jesus Christ. Ito ang ginawa mo, pero dahil sa nagtiwala ka kay Jesus Christ, you love the Almighty Father, you obeyed God's commands. Ano ang sasabihin ni Jesus Christ? Enter your rest. Makukuha na natin ang ating inheritance. Sabay-sabay tayo makukuha natin ang ating birthright, ang ating inheritance. Kaya tingnan nyo, no? Buo ang Bible. Andito tayo sa 1 Kings, pero nai-stretch natin hanggang Book of Revelation kasi nga dugtong-dugtong siya. Kaya wala nang makakapanloko sa atin. Magbabasa tayo ng Bible. Dahil ito, manual. Manual to natin ng buhay natin dito sa mundo. Para makapasa tayo sa exam, ito ang ating libro. Di ba pag sa school, kailangan nagre-review for exam? Ngayon, tayo makakapasa na tayo kasi meron tayong guide. Meron ng manual. Meron tayong book, ang Bible. Yan, makakapasa na tayo. At kung hindi man natin masunod ang lahat ng mga nandito, dahil we believe in Jesus Christ and we love Him and we have faith in Him, kahit marami tayong pagkukulang, nakakancel lahat ng ating mga kasalanan. Intindihan natin? Nawawala lahat because of Jesus' precious blood. So dito tayo sa 1 Kings chapter 22. So dito naman sa 1 Kings chapter 22, ang kausap naman ni Ahab was Micaiah. Micaiah was also a prophet. Micaiah means who is like God, just like Michael, Micah, Micaiah, no? So umpisa natin. Verse 1 of 1 Kings chapter 22. Now 3 years passed without war between Syria and Israel. So yung war, di ba si Ben-Hadad or Ben-Hadad? So 1 Kings chapter 20, yun di ba? 1 Kings chapter 20 si Ben-Hadad.
no? Natalo. Now, 3 years passed without war between Syria and Israel. So, tahimik ang Syria at ang Israel. Then it came to pass in the 3rd year that Jehoshaphat, the king of Judah, went down to visit the king of Israel. So, wala na si King Asa, no? So, sino ang pumalit? Ang anak ni King Asa na si Jehoshaphat. Si Jehoshaphat ang friendly si Jehoshaphat kay King Ahab. Si King Asa, sa mata ni Almighty Father, maayos na tao si King Asa or Asa. Because he obeyed the Almighty Father, tinanggal niya yung perverted persons or people sa kingdom of Judah. At ayaw niya, tinanggal din niya yung mga foreign gods or false idols. Tinanggal lahat yon. So, King Asa died due to diabetic foot, no? Dahil ang sabi ay may sugat siya sa paa, yun ang kanyang kinamatay. So, usually, pag may sugat ka sa paa, hindi magaling, diabetic foot yon. Hindi natin alam kung diabetic foot or feet. At wala namang opera nun para putulin. At kahit putulin ang paa ng mga taong may diabetes, mahirap gumaling, no? Madadali na rin ang buhay. Kasi hindi na kompleto, pwedeng i-adagdag, hindi na kasi kompleto yung pag-circulate ng blood. So, may mga complications din yon, ha? At yun ang way ni Almighty Father para umuwi na si King Asa to rest with his fathers. Yun ang ginawang way ni Almighty Father. Para maging kasama niya si King David sa heaven, no? Verse 2, then it came to pass in the 3rd year that Jehoshaphat, the king of Judah, went down to visit the king of Israel. So si Jehoshaphat, 3 years na siyang king of Judah. Nag-visit siya ngayon sa king of Israel na si King Ahab. Kasi nga, friendly itong si Jehoshaphat. So usually magkalaban ang kingdom of Israel and kingdom of Judah. Pero kay Jehoshaphat, nakipagkaibigan siya, nakipagkasundo siya. Hindi siya arrogant. Hindi niya gusto ng gulo. Jehoshaphat, yung name niya means Yahweh has judged or God has judged. So dumadalaw siya si Jehoshaphat kay King Ahab sa Samaria. Kasi sa Samaria, yung house ni King Ahab, di ba? Verse 3, and the king of Israel said to his servants, do you know that Ramoth in Gilead is ours? But we hesitate to take it out of the hand of the king of Syria. So sinabi ni King Ahab sa kanyang mga servants, kaharap si King Jehoshaphat na king of Judah, pinaparinig niya na sa atin yung Ramoth in Gilead. Kasi nga, sinakop ng king of Syria yung Ramoth in Gilead. Kaya in-inform ni King Ahab sa mga tao, sa kanyang mga servants, kay Jehoshaphat, in-inform na sa kanila yung Ramoth in Gilead, no? Sakop yon ng, yung Gilead, sakop ng tribe of Manasseh. Upper right part of Israel na across the Jordan River.
Pero ayaw kunin ni King Ahab. Nag-hesitate sila. Dahil nga, last time, di ba, nakipagkasundo siya kay Ben-Hadad na king of Syria. Kaya hindi nila makuha-kuha. Verse 4. So he said to Jehoshaphat, will you go with me to fight at Ramoth Gilead? Sasamahan mo ba ako? Magjo-joint forces ba tayo? Para makuha natin yung Ramoth Gilead. Sumama ka sa akin. Sasama ka ba? Jehoshaphat said to the king of Israel, I am as you are, my people as your people, my horses as your horses. Kung anong meron ako, meron sa'yo rin. Ako ay ikaw. Ang ibig sabihin ni Jehoshaphat. Kung sino yung mga tao ko, tao mo rin. Kasi pareho silang king. At iisa lang naman talaga ang kanilang pinanggalingan, si Jacob or Israel. Kaya kung anong horses ko, yan, gamitin mo. Tayong dalawa, magkakampi tayo. Yun ang ibig sabihin ni Jehoshaphat. Na kahit na dalawa ang kingdom, nakikisama siya. No? Nakikiisa siya. Verse 5. Also Jehoshaphat said to the king of Israel, please inquire for the word of the Lord today. That's why Jehoshaphat was good in the eyes of the Almighty Father. Why? Because Jehoshaphat wanted the will of the Lord. He wants to inquire. Kaya nakalagay dito sa verse 5. Also, inidagdag ni Jehoshaphat sa king of Israel, itanong natin kay Almighty Father, please inquire for the word of the Lord today. Itanong nyo kung papayag ba si Almighty Father. Kaya tayo sa buhay natin, will ba ni Almighty Father? Lord, if it's your will be done. That's righteousness in the eyes of the Almighty Father. Kasi ibig sabihin nun, ina-acknowledge natin siya. Ibig sabihin, mahal natin siya. Ibig sabihin, importante yung kanyang opinion. At ina-acknowledge natin na Diyos natin siya. At tatay natin siya. Di ba pag may mga magulang kayo, tatanong nyo sa mga magulang niyo, tama ba ang gagawin ko? Di ba ang feeling ng magulang nun, importante siya. Kaya si Almighty Father, ramdam niya yung pagmamahal ng mga tao kung laging itatanong siya. Kaya sabi ni Jehoshaphat, please inquire for the word of the Lord today. Saan nakuha ni Jehoshaphat to? Sa kanyang tatay na si King Asa. Kaya nga si King Asa, he is good in the eyes of the Almighty Father. No? So namana ni Jehoshaphat, natuto si Jehoshaphat. Verse 6, then the king of Israel gathered the prophets together, about 400 men, and said to them, shall I go against Ramoth Gilead to fight, or shall I refrain? So they said, go up, for the Lord will deliver it into the hand of the king. Si King Ahab, marami siyang mga prophets. Pero, not all those prophets were from the Almighty Father. Di ba ang mga prophets nga ni King Ahab, prophet ni Jezebel, na nag-worship sa Baal, no? Or kay Beelzebub. So, sino yung mga prophet na to? Mga false prophets to na tinanungan ni King Ahab. Ngayon, ang sabi naman ng mga false prophets, sige, payag si Almighty Father. Mananalo kayo sa battle. Verse 7, and Jehoshaphat said, nasalita na naman si Jehoshaphat, is there not still a prophet of the Lord here that we may inquire of him? Wala bang prophet si Almighty Father? Idinagdag ni Jehoshaphat kasi yung unang pinagtanungan ni King Ahab, hindi yung prophet ni Almighty Father. Mga false prophets yun. Ang kanilang sinasamba ay ang evil one. Doon sila kumukuha ng kanilang knowledge. Ngayon, dahil si Jehoshaphat, he was a good person, he was a good king, ang gusto niya,
prophet ni Almighty Father ang tatanungin. Hindi siya kampante sa prophet na false prophets. Kasi gusto ni Jehoshaphat si Almighty Father. Faithful siya kay Almighty Father. Kaya nakalagay dito sa verse 7, and Jehoshaphat said, is there not still a prophet of the Lord here, that we may inquire of him? Kay Almighty Father tayo magtatanong. Siya ang gusto nating tanungan. Mas sure tayo kay Almighty Father. Yung, hindi lang masabi ni Jehoshaphat, yung mga pinagtanungan ng prophet, mga false prophet yan, hindi tayo sure dyan. Ang sinasamba niyan si Baal. No? Hindi lang maidiretso ni Jehoshaphat. Verse 8, so the king of Israel said to Jehoshaphat, there is still one man, Micaiah, the son of Imlah, by whom we may inquire of the Lord. Merong isang tao. Prophet siya, ang pangalan niya si Micaiah. Ang ibig sabihin ng Micaiah, who is like Yahweh, who is like God, just like Michael, no? The son of Imlah. No? Anak ni Imlah, si Micaiah. Imlah means plenitude or circumcision. Yun ang ibig sabihin pala ng Imlah. By whom we may inquire of the Lord, but I hate him. Sabi ni King Ahab, pwede natin tanungin si Micaiah, pero galit ako kay Micaiah eh. Sabi ni King Ahab. Bakit? Kasi nga, itong si Ahab, he was wicked. Yung mga gusto niya na gawin sa buhay niya, hindi pwede kay Almighty Father. Kaya, yung mga, pag nagtatanong siya tungkol sa mga gago niya sa buhay, laging oppose si Almighty Father kasi wicked nga itong si Ahab. Kaya itong si Ahab, galit siya sa prophet ni Almighty Father. Kahit kay Elijah, di ba, galit siya, enemy daw niya. Ngayon, kay Micaiah naman, I hate him. Kasi nga, wicked nga si Ahab and his wife. Bakit galit si Ahab? Because he does not prophesy good concerning me, but evil. Kasi yung mga prophecy niya, sabi ni Ahab, hindi magaganda yung prophecy niya sa akin eh. Puro mga kasamaan ang binibigay niya sa akin. Sabi ni Ahab. Bakit hindi magiging masama ang prophecy na binibigay kay Ahab? Kasi nga, wicked nga si Ahab. Ngayon, kung maayos sa tao si Ahab, maganda rin ang bibigay ni Almighty Father. Bibigyan siya ng mga maraming blessings. Lagi siyang mananalo sa war. Pero, dahil sa wicked nga siya, wicked din ang nakukuha niya. And Jehoshaphat said, let not the king say such things. Huwag ka magsalita ng ganyan. So, nirebuke siya ni Jehoshaphat. So, nag-uusap sila, no? King to king. King of Israel and king of Judah. So, sabi ni Jehoshaphat, huwag ka magsalita ng ganyan tungkol sa prophet ni Almighty Father. Verse 9, then the king of Israel called an officer and said, bring Micaiah the son of Imlah quickly. So, ang ginawa ngayon ni King Ahab, pinatawag niya ngayon yung, tinawag niya yung kanyang officer, inutusan niya na ipadala sa kanila or dalhin si Micaiah sa kanila, iharap sa kanila si Micaiah, the prophet, the son of Imlah. Verse 10, the king of Israel and Jehoshaphat, king of Judah, having put on their robes, sat on his throne at a threshing floor at the entrance of the gate of Samaria. And all prophets prophesied before them. So magkatabing nakaupo, King of Israel and King of Judah. Nakasuot sila ng robe, no? Dahil king sila, magkatabi sila. Tapos sa harap nila, nagpa-prophesy yung mga prophets. Nandun sila sa threshing floor, sa harapan, sa bukana, or sa entrance ng gate ng Samaria. At doon lumalapit yung mga prophets sa kanila to give prophecies, no? Verse 11, now Zedekiah, the son of Chenaanah, had made horns of iron for himself. And he said, thus says the Lord, with this you shall gore the Assyrians until they are destroyed. So meron isang prophet, si Zedekiah, son of Chenaanah. Gumawa siya ng horns of iron, sungay.
Tapos sabi niya, itong sabi ni Almighty Father, itong sungay na to, ito ang papatay sa mga Syrians hanggang sila ay mawala. Sabi ni Zedekiah. Pero hindi naman siya prophet ni Almighty Father. Ginagamit lang niya ang name ni Almighty Father. Verse 12, and all the prophets prophesied, saying, go up to Ramoth Gilead and prosper, for the Lord will deliver it into the hands, or into the king's hands. So, lahat ng prophet, no? Prophet, ito mga false prophet, prophet ni Baal or Beelzebub. Isa lang yun. Kahit prophet ni Asherah, or ni Astarte, isa lang yon, isa lang sila ng spirit. Naintindihan natin? So, lahat ng mga false gods, isa lang sila ng spirit, evil spirit. So, lahat sila, iniinganyo na mananalo kayo, no? Yun ang sabi ng mga false prophets kasi nga, hindi sila kay Almighty Father. Verse 13, then the messenger who had gone to Micaiah spoke to him, saying, now listen, the words of the prophets with one accord encourage the king. Please let your word be like the word of one of them and speak encouragement. Ngayon yung messenger na tumawag kay Micaiah, binigyan siya ng heads up. Makinig ka sa akin, sabi ng tumawag kay Micaiah. Lahat ng mga prophets na nakikipag-usap sa king, ini-encourage ang king na sila ay mananalo against the king of Syria. Kaya ikaw ganun din ang sabihin mo. Please let your word be like the word of one of them and speak encouragement. Encourage mo rin. So, dinidiktahan. Gusto nilang diktahan si Micaiah na sama-sama na kayo, isa na lang ang message ninyo. Huwag mong kukontrahin, sabi ng messenger kay Micaiah. Verse 14, and Micaiah said, as the Lord lives, whatever the Lord says to me, that I will speak. Kung ano ang sasabihin ni Almighty Father, si Almighty Father, buhay siya. At kung ano man ang sasabihin niya, yun ang sasabihin ko. Hindi ako magsisinungaling, ayoko magsinungaling. Yun ang sasabihin ko. Kung ano ang sinasabi ni Almighty Father. Verse 15, then he came to the king, and the king said to him, Micaiah, shall we go to war against Ramoth Gilead, or shall we refrain? Pwede ba kaming magpunta sa Ramoth Gilead to wage war against the Syrians? Or should we refrain? Hindi kami dapat ba magpunta doon para makipag-war? Or pwede kami makipag-war doon sa Ramoth Gilead para makuha namin sa king of Syria? And he answered him, go and prosper, for the Lord will deliver it into the hand of the king. So sumagot ngayon si Micaiah, sige, magpunta ka, for the Lord will deliver it into the hand of the king. Verse 16, so the king said to him, how many times shall I make you swear that you tell me nothing but the truth in the name of the Lord? Ilang beses ko bang sabihin sa'yo? Mag-promise ka sa akin, yung totoo lang ang sasabihin mo. Sabi ni Ahab. Verse 17. Then he said, si Micaiah, I saw all Israel scattered on the mountains as sheep that have no shepherd. Parang mga sheep na nakakalat sa bundok ang mga tao mo. Wala silang shepherd. Ibig sabihin, walang leader. And the Lord said, these have no master. Walang guidance. Hindi sila i-guide the Almighty Father para sila ay manalo. Let each return to his house in peace. Huwag kayong magpunta ng war. Doon lang kayo sa bahay niya, manahimik kayo. Let each return to his house in peace. These have no master. Walang mag-guide sa inyo, walang tutulong sa inyo. Kaya hindi kayo dapat makipag-wage ng war against the Syrians
against the king of Syria to get Ramoth Gilead. Verse 18, and the king of Israel said to Jehoshaphat, did I not tell you, he would not prophesy good concerning me, but evil? Di ba sinabi ko na sa'yo kanina? Sabi ni Ahab kay Jehoshaphat, di ba sinabi ko na sa'yo kanina, wala siyang mabuting sasabihin tungkol sa akin eh. Puro kasamaan na lang. Ba't ba kasi isinali pa natin si Micaiah? Sabi ni Ahab. Verse 19, then Micaiah said, therefore, hear the word of the Lord. I saw the Lord sitting on his throne, and all the host of heaven standing by on his right hand and on his left. Sabi ni Micaiah, nakakita ng vision si Micaiah. Nakikita niya, no? Salita ni Almighty Father. Ito ang salita ni Almighty Father. Sabi ni Micaiah, nakita ko si Almighty Father nakaupo sa kanyang throne, kasama ang hosts of heaven na nasa tabi niya, left and right. Kasi sa heaven, merong mga heavenly hosts. Kasama ng mga heavenly hosts, angels, si Jesus Christ. Hindi pa Jesus ang pangalan ni Jesus Christ, no? Kaya lang Jesus naging name niya, pinanganak siya dito sa mundo. Pero kasama na siya ni Almighty Father. Nung ginawa ni Almighty Father itong mundo. And then, sino pa ang kasama ni Almighty Father? Yung mga fathers, ng mga nag-rest na ng mga fathers, no? Kasama na sa heaven. Pero, hindi pa nila nakukuha ang kanilang inheritance. Naka-rest lang doon. Si Adam and Eve, si Moses, si Abraham, Isaac, Jacob, no? David, nandun. And then, yung 4 living creatures or seraphim or cherubim, no? So, heavenly hosts, yon. Sila ay kasama ni Almighty Father. Then Micaiah said, therefore, hear the word of the Lord. I saw the Lord sitting on his throne, and all the host of heaven standing by, on his right hand and on his left. So, maraming kasama si Almighty Father. Verse 20, and the Lord said, who will persuade Ahab to go up, that he may fall at Ramoth Gilead? So one spoke in this manner, and another spoke in that manner. Sino ang mag-encourage kay Ahab? Pipilit kay Ahab na sumama sa war sa Ramoth Gilead para dun siya mamatay. So one spoke in this manner, and another spoke in that manner. Then a spirit came forward and stood before the Lord and said, I will persuade him. Verse 22, the Lord said to him, in what way? So he said, I will go out and be a lying spirit in the mouth of his prophets. And the Lord said, you shall persuade him and also prevail. Go out and do so. So sinong spirit ito? Hindi sinasabi kung hindi sinasabing Holy Spirit kundi isang spirit. Okay? May isang spirit na lumapit kay Almighty Father. Ako ang pipilit sa kanya. So, paano mo pipilitin? Sabi ni Almighty Father, magsisinungaling ako sa kanya. Gagamitin ko ang bibig ng mga false prophets. And the Lord said, you shall persuade him and also prevail. Mapapersuade mo siya at magwawagi ka. Sabi ni Almighty Father, go out and do so. Inallow ni Almighty Father. Parang kay Job, no? Anong sabi ni Satan kay Job, kay Almighty Father? Ito namang si Job, faithful sa'yo yan, no? Nabasa niyo ba yung book of Job? Si Job, faithful sa'yo dahil maraming blessing ikaw binigay sa kanya. Tingnan natin kung tanggalin natin lahat ng kanyang blessing, bigyan natin ng sakit, at tingnan natin, pag naghirap siya. Tapos si Almighty Father, nag-agree, di ba? Pumayag si Almighty Father. So, ina-allow ni Almighty Father. And it's also a test. Test para kay Job yon. Ito naman, no? A spirit. So, inallow din ito ni Almighty Father.
para matigil na rin yung kasamaan ni Ahab. Kaya nga, di ba pa nagpe-pray tayo, ulitin natin yung prayer ng our Father. Sa Matthew chapter 6 verse 9 to 13, Our Father in heaven, hallowed be thy name. Tatay namin in heaven, itinataas namin ang pangalan mo, win-worship ka namin. Your kingdom come, your will be done. Pagdating ng iyong kaharian, ikaw din ang masusunod sa kung ano man ang gusto mo, Almighty Father, on earth as it is in heaven. Sa earth, ikaw masusunod. Sa heaven, ikaw pa rin ang masusunod. Give us this day our daily bread. So, naghingi na tayo ng ating mga blessings. Araw-araw, no? Nire-replenish ni Almighty Father. Kaya hindi tayo dapat maging swapang. And forgive us our debts. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan dahil araw-araw nagkakasala tayo. Nakakapagsalita tayo ng masama. Kaya, hingi tayo ng kapatawaran. As we forgive our debtors. At pinapatawad din namin mga taong nagkasala sa amin. Kasi hindi tayo papatawarin ni Almighty Father kung hindi natin pinapatawad yung mga taong nagkasala sa atin. Kung meron tayong hatred sa puso natin. Hindi tayo mapapatawad. Kasi si Almighty Father is very forgiving. Just like Jesus Christ. Ilang beses natin papatawarin ng ating mga brethren? 77 times 7, no? Turo sa atin Jesus Christ yan, di ba? Ano pang sa Our Father? Do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Deliver us from the evil one. Ngayon, itong sa verse 21, ano ang nangyari? Inallow ni Almighty Father. Bakit? Kasi wicked si Ahab para matapos na yung kanyang wickedness. So dito sa prayer ng Our Father sa Matthew chapter 6 verse 9 to 13, ilayo mo po kami sa mga kasamaan. Dito sa 1 Kings chapter 22 verse 21 to 22, inallow ni Almighty Father kasi nga wicked si Ahab. Kailangang matapos na ang kanyang wickedness. Hindi siya papakumbaba kay Almighty Father. Iba ang kinoconsult niya. Instead of the Almighty Father, he was consulting false prophets. Mga prophets ni Jezebel at saka yung prophet na sumasamba kay Beelzebub or Baal. Kaya dito sa verse 22 ng 1 Kings chapter 22, the Lord said to him, in what way? So he said, I will go out and be a lying spirit in the mouth of all his prophets. And the Lord said, you shall persuade him and also prevail. So anong klaseng spirit ito? Siya ay isang lying spirit. Yung kay Job, ano ang nangyari kay Job? Inallow ni Almighty Father yon to test Job. And si Job, he prevailed. He passed the test. So, yung mga bagay na masasama na nangyayari sa atin, ina-allow ni Almighty Father yon. May mga dahilan si Almighty Father. Okay? May mga dahilan si Almighty Father na kung tayo ay follower ni Almighty Father, alam natin it's all for the best, for the glory of the name of Yahweh and for the name of Jesus Christ. Pero kung tayo ay wicked, punishment ni Almighty Father. So, depende sa perspective ng tao. Kung follower ka ni Jesus Christ at ni Almighty Father, you have faith na lahat ng gagawin ni Almighty Father ay para sa ikabubuti natin. Ngayon, kung wicked ang tao, yung mga bagay na nangyayari sa'yo, iisipin mo galit si Almighty Father sa'yo at punishment yon. Verse 24.
Now Zedekiah, the son of Chenaanah, went near and struck Micaiah on the cheek. Tingnan mo, wicked. Sinampal niya or sinuntok niya si Micaiah sa pisngi and said, which way did the Spirit of the Lord go? Or which way did the Spirit from the Lord go from me to speak to you? Ibig sabihin, bakit iba ang prophecy mo sa prophecy ko? Iba ba ako? Sinungaling ba ako? Ganon. And Micaiah said, indeed, you shall see on that day when you go into an inner chamber to hide. Oo, magtatago ka sa isang inner chamber dahil yun ang mangyayari. Sabi ni Micaiah. Kasi may mga spirit na kunyari sila ay spirit of the Almighty Father or from the Almighty Father. Lying spirit. Kaya yung kalaban natin, principalities of this world. Hindi tao ang kalaban natin. Kaya lagi tayong hihingi ng guidance from our Father. Magpapakubaba tayo sa Kanya para hindi tayo maligaw. Verse 26, so the king of Israel said, take Micaiah and return him to Amon, the governor of the city, and to Joash, the king's son. Kunin nyo na to si Micaiah. Ibalik nyo na to siya sa governor ng city na si Amon. At doon kay Joash, anak ni Joash. Anak niya si Joash kasi king's son. Kasi nung time din na yon, pag anak ka ng isang king, meron ka ring posisyon, syempre. Prince ka eh, no? Pag ikaw ay anak ng king. So may possession din siya sa government. At meron din governor si Amon. O, dalhin nyo na itong si Micaiah. Pangit ng kanyang prophecy sa akin, sabi ni Ahab. At saka, idagdag pa ni Ahab, verse 27, and thus, says the king, put this fellow in prison. Dalhin niyo sa kulungan. Ikulong niyo siya, and feed him with bread of affliction and water of affliction until I come in peace. Pakain siya kanya, bread of affliction and water of affliction. Yun ipainom niyo. Ilagay niyo siya sa kulungan. Parusahan niyo siya. Hanggang sa makarating ako ng payapa. Sabi ni King Ahab. Nagsasabi ng totoo si Micaiah. Pero, anong ginawa ni Ahab? Instead na magpakumbaba kay Almighty Father. Sasaktan pa niya si Micaiah. So, ang pinanawalaan niya, yung mga false prophets, yung mga sinungaling, yung mga prophets of the false gods. Verse 28. But Micaiah said, if you ever return in peace, the Lord has not spoken to me. Kung nakabalik ka in peace, payapa, ibig sabihin nun, hindi ako kinausap ni Almighty Father. Sabi ni Micaiah, which means to say, hindi ka na makakabalik ng payapa kasi si Almighty Father, siya ang kausap ko. No? Yan ang sabi ni Micaiah. But Micaiah said, if you ever return in peace, kung makakabalik ka in peace, hindi ako kinausap ni Almighty Father. Sabi ni Micaiah. And he said, take heed, all you people. Makinig kayo mga tao. Dinig nyo yun ha. Kung makakarating in peace si Ahab, hindi ako kinausap ni Almighty Father. So sure si Micaiah sa kanyang sinasabi dahil siya ay prophet of the Almighty Father. Unlike the previous prophets na kausap ni Ahab, ang gusto lang kasing marinig ni Ahab yung validation ng mga false prophets. Verse 29. So the king of Israel and Jehoshaphat, the king of Judah, went up to Ramoth Gilead. So kasama si Jehoshaphat, king of Judah, king of Israel, pumunta sila sa Ramoth Gilead, no, para
bawiin yung lupa na Ramoth Gilead na sinakop ng king of Syria. And the king of Israel said to Jehoshaphat, I will disguise myself and go into the battle. Pero, shrewd tong si Ahab. Kahit kinoconsider niya na friend si Jehoshaphat. Trickster siya. Si Ahab. Wicked pa rin siya. Kahit sabihin niyang kaibigan si Jehoshaphat. Bakit? Verse 30, and the king of Israel said to Jehoshaphat, I will disguise myself and go into battle, but you put on your robes. Magdi-disguise ako, sabi ni King Ahab, para hindi nila ako malaman na akong king ng Israel. Pero ikaw, nang mag-robe ka, sige mag-robe ka. Para yung mga tao, yung kalaban, ang habulin si Jehoshaphat, hindi siya. So yung may tactic na gustong gawin, itong si Ahab kasi nga wicked siya. Hindi maganda ang kanyang intention kay Jehoshaphat. Gusto niya mapahamak si Jehoshaphat kasi gusto niya mag-robe si Jehoshaphat. Alam naman natin, no, na pag may mga war, sino ang pinupuntirya? Ang king. Di ba pag nag-chess tayo, sino ang ating chess? Pag nagpe-play tayo ng chess, sino ang ating ang goal na kunin? Yung king, di ba? Dahil pag nakuha na natin yung king, tapos na ang laban. So anong gustong gawin ni King Ahab? Si Jehoshaphat, ginagawa niyang bait. And the king of Israel said to Jehoshaphat, I will disguise myself and go into battle, but you put on your robes. So the king of Israel disguised himself and went into battle. Nakadisguise siya, hindi siya nakasuot na pang king, nakasuot siya na parang normal na soldier. Pero si Jehoshaphat, hindi siya wicked dahil hindi niya naiisip. O hindi niya naiisip na yun ang plano ni Ahab. Kasi nga, salbahe si Ahab, si Jehoshaphat. Kung ikaw, kay Almighty Father ka, walang masamang tinapay sa'yo. Hindi mo maiisip ng gumawa ng wickedness. Kung kay Almighty Father ka. You have the best intentions. Pero si Ahab, yun ang kanyang pagkakaiba, wicked. Now the king of Syria had commanded the 32 captains of his chariots, saying, fight with no one small or great, but only the king of Israel. Ang puntriya natin, sabi ng king of Syria, king of Israel. Pag sinabing 32 captains of his chariot, bawat isang captain merong 50, no? Usually 50 na tao ang isang captain. So 50 times 32, i-compute nyo na, no? Yun yung pinaka minimum. Yun ang kanilang goal ay ang king of Israel. Hindi kayo makikipaglaban sa small or great. Ang ating goal, sabi ng king of Syria, ay si King Ahab, the king of Israel. Verse 32. And so it was, when the captains of the chariots saw Jehoshaphat, that they said, surely it is the king of Israel. Ito ang king of Israel. Kasi naka-robe siya eh. No? So, ginawang pain or bait si Jehoshaphat ni Ahab. Kaya ang tingin ng mga king, ng mga kalaban nila, ng captains ng mga chariots, si Jehoshaphat ang king of Israel. Therefore, they turned aside to fight against him, and Jehoshaphat cried out. So, hinahabol nila si Jehoshaphat. Talakala yun ang king of Israel. Pero si Jehoshaphat, teka muna, bakit akong hinahabol ninyo? Hindi akong king of Israel. Hindi ako ang king of Israel, ako bang puntirya nyo? Sino ang puntirya nyo? King of Israel, king of Judah ako. Sumasali lang ako dito.
Pero hindi ko sakop to. Tinutulungan ko si Ahab. Ha? So, bakit ako ang puntiryan ninyo? Kahit patayin ninyo ako, buhay pa rin ang King of Ahab, ang King of Israel. No? Verse 33, that it happened with the captains of the chariots, so that it was not the King of Israel. Nakita nila yung mukha. Hindi yan yung King of Israel. Iba yan. Nililigaw tayo ng King of Israel. Hindi yan. Hindi siya. Iba yan. Wag siya. So that it was not the King of Israel, that they turned back from pursuing him. Tinigil nila ang paghahabol kay King Jehoshaphat. Hindi, mali yun, hindi yan. Nagtatago yung King of Israel. Hindi yan. Ibang king yan. King of Judah yan. Now, a certain man drew a bow at random. May isang lalaki. Meron siyang arrow. Bow and arrow. So, at random, ano lang siya. Tira lang siya ng tira. Tira lang siya ng tira ng kanyang arrow. And struck the king of Israel between the joints of his armor. Kasi naka-armor, no? Ano bang armor? Yung bakal na para pag tinamaan ka ng kutsilyo or pana or sword, hindi ka masasaktan. Pero, tinamaan siya. Saan siya tinamaan? The joints of his armor. Saan bang joints? Di ba pag isinusuot mo yung armor mo, may isang breastplate. Tapos pati kamay mo, di ba? Hiwa-hiwalay yon. Ngayon, syempre may mga lugar na hindi nako-cover or butas. So, tinatamaan dito, no? Dito. Or sa legs, di ba? So, yun yung mga hindi naka-cover. Kaya nga, between the joints of his armor. Masama ang tama ng bow and arrow, yung pana, no? Pana, yun ano. Masama ang tama kay Ahab. Usually, pag tinamaan ka sa kilikili, no? Dito sa kaliwa, kanan. Tapos dito, may malaking ano dito, ugat. Pag malaki ang ugat dito, pag yun ang tinamaan sa'yo, malakas ang dugo. Agos dugo mo doon. Dadanak ang dugo, madami. Maubusan ka ng dugo. Pero kung ang tinamaan ka lang sa siko, no, hindi ka naman duduguin ng madami. Pero kung sa joints nga, ito nga usually joints, di ba? Tapos dito pumasok yung arrow, kasi at random, no, yung draw ng bow ng isang lalaki na Syrian. And struck the king of Israel between the joints of his armor. So he said to the driver of his chariot, "Turn around and take me out of the battle, for I am wounded." Kasi nga, sa isang chariot, dalawa ang nakasakay. Isang driver at isa yung merong pana na makikipaglaban. Hinihila ng kabayo. Hinihila ni Philip, lover of horses. So he said to the driver of his chariot, "Turn around and take me out of the battle, for I am wounded." May sugat ako, may sugat ako. Oh, ang lakas ng dugo sa sugat ko. Malaki ang tama ko. Atras na tayo. Hindi siya sa ulo tinamaan, hindi siya sa leg tinamaan. Dito siya tinamaan. I-check nyo. Ha? Sa kilikili, merong ano dyan, ugat dyan na alam ni Almighty Father. Kaya tinamaan siya, hindi lang kahit na random yung pagkakagawa ng certain man. Inalaw ni Almighty Father na pumasok pa rin yung arrow sa kanyang armor, no? Sa tumama sa joints. May sugat ako, uwi na tayo, talikod na tayo. Verse 35, the battle increased that day, and the king was propped up in his chariot. Nasa chariot lang, si King Ahab. Nakaupo lang siya, and naubusan na ng dugo. Facing the Syrians and died that evening. Hindi siya kauwi sa kanila.
Kasi malakas yung agos ang dugo niya, hanggang gabi na yun eh. So namatay siya. The blood ran out from the wound onto the floor of the chariot. So sobrang dami ng dugo. Kasi nga, major artery or vein ang tinamaan. Verse 36, then as the sun was going down, a shout went throughout the army saying, every man to his city and every man to his own country. So the king died and was brought to Samaria, and they buried the king in Samaria. So natapos na yung battle kasi namatay na yung king. Verse 38. Then someone washed the chariot at a pool in Samaria. Dahil punong-puno ng dugo yung chariot, no? Dahil dun nga namatay si Ahab, dun tumagas lahat ng kanyang dugo. And the dogs licked up the blood while the harlots bathed, according to the word of the Lord which he had spoken. Kung ano ang sinabi ni Almighty Father, yun ang nangyari. Yung mga aso, dinilaan yung dugo. Saan natin na ulit nabasa yun na pag namatay siya, ididilaan ng aso ang dugo? 1 Kings chapter 21 verse 18 to 19. Arise, go down to meet Ahab, king of Israel, who lives in Samaria. There he is in the vineyard of Naboth, where he has gone down to take possession of it. You shall speak to him, saying, thus says the Lord, have you murdered and also taken possession? And you shall speak to him, saying, thus says the Lord, in the place where dogs lick the blood of Naboth, dogs shall lick your blood, even yours. So prophecy to the Almighty Father that he relayed to Elijah, and Elijah related to Ahab. Verse 39. Now the rest of the acts of Ahab and all that he did, the ivory house which he built, gumawa pa pala siya ng ivory house, no? Alam natin ng ivory, gawa yon sa tusks ng elephant. Saan maraming elephant? Sa Africa, maraming elephant, and also sa India, no? Dalawang place lang ang may elephant, India or Africa. Pero ang Ophir, that's India. Kasi may mga spices din doon. Sa Africa, sa Ethiopia, wala namang mga spices doon. At saka maraming mga puno at halaman sa India. So that's Ophir. At saka, ang ibig sabihin kasi ng Ophir, matigas yung mga bato. Sa India, mahilig silang magbungkal ng lupa. Meron din silang mga explosives doon. Sa ngayon, meron silang factory ng explosives doon kasi nga, nagmimina sila. And at the same time, nagmimina rin sila sa Pakistan, katabi ng India, ng bato na Himalayan salt. No? Yun ang kanilang kinahahanap buhay. Yun ang kanilang occupation. So gawa sa tusks ng elepante itong house niya. And all the cities that he built, are they not written in the book of the Chronicles of the Kings of Israel? So Ahab died and joined his ancestors, or rested with his fathers. Then Ahaziah, his son, reigned in his place. So, ang nagmana ng kanyang pwesto as king was Ahaziah. Verse 41, then Jehoshaphat, the son of Asa, had become king over Judah in the 4th year of Ahab, king of Israel. Nung si King Ahab ay naging king ng Israel, nung ika-4 na pagiging hari niya ng Israel, si Jehoshaphat ang king ng Judah. Jehoshaphat was 35 when he became king, and he reigned 25 years in Jerusalem. His mother's name was Azubah, the daughter of Shilhi, and he walked in all the ways of his father Asa. He did not turn aside from them,
doing what was right in the eyes of the Lord. Nevertheless, the high places were not taken away, for the people offered sacrifices and burned incense on the high places. So, si Jehoshaphat, he followed his father's footsteps. Naging faithful siya kay Almighty Father. Pero yung high places, hindi nawala. Kasi doon nag-offer ng burnt offerings and sacrifices yung mga tao. Verse 44. Also, Jehoshaphat made peace with the king of Israel. Kaya nga, di ba, friend niya si King Ahab. Pero si King Ahab naman gusto siyang mapahamak. Verse 45. Now, the rest of the acts of Jehoshaphat, the might that he showed and how he made war, are they not written in the book of the Chronicles of the kings of Judah? So, si Jehoshaphat, naabutan niya si Elijah. No? Kasi si Elijah, naabutan pa niya si Ahaziah. Verse 46, and the rest of the perverted persons, or those people who practiced Kadesh, yung sodomy and prostitution and religious rituals, who remained in the days of his father Asa, he banished from the land. Tinanggal sa lupain ang mga perverted people na practice ng sodomy and prostitution. Pinalis niya yon. Tinanggal niya yung ganong tradition. At kung may gumagawa nun, kinukulong or pinapalayas ng lugar. Verse 47, there was then no king in Edom, only a deputy of the king. Jehoshaphat made merchant ships to go to Ophir. So si Jehoshaphat, meron din siyang plano na yung mga merchant ships, yung ship ni Solomon, na magpunta sa Ophir. So sa nakadock yung mga ships na to sa Gulf of Arabia or Araba, no? Lower part ng Israel, merong Gulf doon. Maliit na Gulf. Kasi yung maliit na Gulf doon, malapit yon sa, pag doon ka nag-travel, malapit yon sa India. Jehoshaphat made merchant ships to go to Ophir for gold, but they never sailed. Pero hindi nakaandar. For the ships were wrecked at Ezion-Geber. Yung Ezion-Geber, dulo to ng Gulf of Araba. Sira yung mga ships. Kailangang ayusin. Kailangan tapalan, kulang ng mga kahoy from Lebanon dahil doon matitibay ang mga kahoy. Gusto sana magpunta ni Jehoshaphat, mag-utos ng mga tao para papuntahin yung merchant ships to Ophir. Ano ang gagawin ng pambayad sa Ophir? Ang pambayad ay mga cows or cattle or oxes. Oxen ang pambayad sa India. I-check nyo, no? I-check nyo kung ano ang tinatanggap na bayad nung olden days ng India. Makikita ninyo ang tinatanggap nilang bayad, not gold. Kasi sa kanila galing ang gold eh. Anong tinatanggap nila? Cattle or sheep, mga ganun ang tinatanggap nila. Goats, oxen. Kaya nga, di ba sabi ni King Solomon, ang dami ko ng mga cattle or oxen. Kasi nga, equivalent nun, pagpupunta ng Ophir, pera yon, gold yon. Pati yung mga lambs, no? Verse 49, then Ahaziah, the son of Ahab, said to Jehoshaphat, let my servants go with your servants in the ships. But Jehoshaphat would not. Si Ahaziah, yung anak ni Ahab, dahil wala si Ahab, king na si Ahaziah, sabi nga ni Ahaziah, sama kami sa'yo.
Total may ship kayo, sasama kami mga servants ko sa'yo, punta sa Ophir. Pero ayaw ni Jehoshaphat. Bakit? Natuto na siya, yung si Ahab, gusto siyang gawing bait, no? Gagamitin lang siya. Natuto si Jehoshaphat. Ginagamit lang ako nito. Natauhan si Jehoshaphat. Dahil nga si Jehoshaphat, he followed God's commands. Akala ng mga, kasi ganito yun pag ang tao, sumusunod kay Almighty Father, akala ng mga wicked people, naive. Si Jehoshaphat, pag mabait ka sa tao, akala ng mga tao naive, pwede kang iabuso. Akala nila pwede lang abusuhin si Jehoshaphat. Pero pag nasa sa atin si Almighty Father, hindi tayo maabuso ng mga tao. Be wise as a serpent, but be meek as a dove. Utos sa atin yun, di ba? Maging wise tayo, pero meek tayo. Wise, kasi yung serpent, mga wise sila, mautak. Pero, hindi kailangan ng utak ng mamamayani sa atin, maging wise lang tayo, gaya ng serpent, pero meek tayo as a dove. Ano ba yung dove? Puti ang balahibo ng dove, di ba? Hindi yung dove na sabon, dove na ibon yon, ha? Kaya ginamit na ni Jehoshaphat yung kanyang wisdom. Alam na niya na gusto lang siyang gamitin. Verse 50, and Jehoshaphat rested with his fathers, or he died, no? And joined his ancestors, and was buried with his fathers in the city of David, his father. Then Jehoram, his son, reigned in his place. So may anak si Jehoshaphat, si Jehoram. Ngayon, on the other hand, ito namang sa kingdom of Israel, dahil si Ahaziah na ang nag-reign as king because Ahab had been killed sa war. Ano nangyari kay Ahaziah? Ahaziah, the son of Ahab, became king over Israel in Samaria. So, doon ang kanyang citadel. Ang citadel ng Kingdom of Judah ay sa Jerusalem, ano? Pero pag Kingdom of Israel, ang citadel nila, or doon sila nakatira sa Samaria. Yung parang kanilang capital, no? In the 17th year of Jehoshaphat, king of Judah, and reigned 2 years over Israel. So 2 years lang naging king si Ahaziah. He did evil in the sight of the Lord, and walked in the way of his father, and in the way of his mother. Yung mother niya, si Jezebel. Ang father niya, si Ahab. Wicked. Ang parents niya, and so, he was wicked also. He did evil in the sight of the Lord. And in the way of Jeroboam, the son of Nebat, who had made Israel sin. So, ganun din. Nag-worship din ng idols. Kasi in the way of Jeroboam, di ba? Sinunod niya yung yapak ni Jeroboam, although Jeroboam was not his ancestor, or he's not from the lineage of Jeroboam. Yung kasalanan ni Jeroboam, ganun din ang ginagawa niya. Who had made Israel sin. Bakit? Verse 53 and the last verse of 1 Kings chapter 22. In the last verse in the last chapter of 1 Kings chapter 22. For he served Baal and worshipped him and provoked the Lord God of Israel to anger, according to all that his father had done. So ginaya niya ang kanyang mga ancestors. Si Ahaziah. Nag-worship din siya ng mga false gods. Si Baal, pinaglingkuran niya. Mga idols, no? Or gawa sa kahoy, simento, bakal, ginto, gawa sa tusks ng elephant.
Ano pa ba? Ano pa bang mga idols? Ano pa bang mga materials ang ginagamit ninyo? Ulitin ko, hindi pumapasok ang Holy Spirit sa kahoy, sa semento, sa bakal, kahit sa ginto, pilak. Hindi pumapasok ang Holy Spirit. Saan nananahan ng Holy Spirit? Sa atin, sa heart natin. Tao tayo dahil tayo, God created us in His image and likeness. Ngayon, kung may nakikita kayo ng mga bagay na gumagalaw, kahoy na mukhang tao, tas gagalaw, hindi yung kay Almighty Father. That's from the evil one. Ginagamit yon ng enemy para mapalayo kayo kay Almighty Father. So, sinong i-worship natin? Si Almighty Father. Sinong isisik natin ang will? Will ni Almighty Father. Acknowledge our God. The one who created us in His image and likeness. The one who truly loved us. The one who sent His Son to save us from our sins. The one who forgives sins. The one who will give us our inheritance. The one who is our treasure and who also considers us His treasure. So Almighty Father. We will worship our God Almighty and Jesus Christ, our Savior and Redeemer, who gave His life for us, who gave His precious blood. Thank you, and God loves us all so much.